Naku, lagot na. Bakit nila nagalit si President Donald Trump sa mga DDS fake news peddlers? Naku, lagot. Mali ng pinangga. Lalong tila hindi makakalaya si FPRRD. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. U.S. President Donald Trump has not made a statement on securing former Philippine President Rodrigo Duterte's release from the ICC. The claim originates from a fake code card that has been circulating on Facebook. Trump, pinalagaan ang DDS fake news. Hindi ko sila tutulungan. Akala ng mga DDS fake news peddlers ay magagamit nila ang pangalan ni Donald Trump para ipitin ng ICC at palayain si FPRRD. Pero mismong si Trump na ang nagsalita. I never said that. Sa isang official na post, tahasang itinanggi ni Trump ang kumakalat na quote na susuportahan niya si Duterte at binanatan pa ang nakarang administrasyon. Halika, basahin natin ang fake news post. Sabi pa dito, if there's one thing I believe in, it's standing by allies. President Duterte led this country his way, and I respect that I will use every diplomatic channel available to help ensure that FPRRD is treated fairly and to push for his release from the ICC. Strong leaders deserve strong raw. Sa pagtatapos ng videong ito, malalaman niyo ang matinding dahilan kung bakit may tila bad blood pa rin si Trump kay Duterte simula pa noong 2019. Therefore, kailangan nyo itong panoorin hanggang dulo. U.S. President Donald Trump has not made a statement on securing former Philippine President Rodrigo Duterte's release from the ICC. The claim originates from a fake code card that has been circulating on Facebook. Ang peking code at ang respect ni Trump. Kumalat nga sa social media ang isang post na nagsasabing gagamitin daw ni Trump ang diplomatic channels para pigilan ng ICC at palayain si Duterte. Pero agad itong ibinasura ni Trump sa kanyang @real Donald Trump account. Nilinaw niya ang post ay hindi galing sa MAGA camp. Sa katunayan, pinaalalahanan niya ang lahat sa naging interview niya kasama si President Bongbong Marcos sa White House, kung saan sinabi niya ang nakarang administrasyon ay did not know what they are doing. And I don't mind if he gets along with China, back with them. I think I can say that the last administration was not getting along with them too well. They didn't get along with anybody. They didn't know. Honestly, they didn't know what they were doing. Basahin pa natin ang post na ito mula sa official site. Please be informed that this post is not from MAGA camp. I never said that. I have no intention to Mr. Duterte. Look at the interview last year with Philippine President Marcos in White House. I said that the previous administration did not know what they are doing. Therefore, malinaw na walang special friendship na nagaganap sa pagitan ni President Trump at dating President Duterte. Ang ugat ng galit, VFA at inflation. Bakit nga ba ganito katindi ang hugot ni Trump? Matatandaan, noong 2019 at 2020, hinarang ni Duterte ang Visiting Forces Agreement at hayagang kinalaban ang partnership sa US. Pero hindi lang yan, sinisipa ni Duterte si Trump sa mas mataas na inflation sa Pilipinas noon. Para kay Trump, nakilala sa kanyang America First policy. Ang pag-atake ni Duterte sa ekonomiya ng US ay hindi niya kinalimutan. Therefore, huwag umasa ang kampo ni Digong na magiging savior nila ang White House laban sa ICC. Lagot sa ICC, wala ng proteksyon. Ang pagdistansya ni Trump ay isang malaking dagok sa depensa ni FPRRD habang umaasa ang mga supporters na ang pagkapanalo ni Trump ay magbibigay ng proteksyon laban sa international warrants. Ang kabaliktaran ay nangyayari. Mas pinagtibay pa ni Trump ang kanyang suporta sa administrasyong Marcos, pero ang mas masakit para sa mga DDS, ang pagtawag ni Trump na fake news sa kanilang propaganda ay nagpapakita na wala silang kredibilidad maging sa ibang bansa. Therefore, lalong sumisikip ang mundo para sa mga opisyal na may kaso sa ICC. Ang tanong, totoo ba ang post na ito mula sa official PBBM page? Have mercy, O God.
Ang paggawa ng fake news at paggamit ng pangalan ng iba para sa pansariling agenda ay isang seryosong paglabag sa utos ng ating Panginoong Diyos. Exodo 20 verse 16, huwag kang sasaksi sa di katotohanan laban sa iyong kapwa. Ang pagpapakalat ng maling impormasyon o fake news ay isang anyo ng pagsisinungaling na naglalayong maninlang ng tao. Pero ang katotohanan ay laging may paraan para lumabas. Gaya ng ginawa ni Trump sa pagtatama sa malingkod, ang ating Panginoong Diyos ay ang katotohanan at hindi niya kailanman babasbasan ng anumang gawaing nakatayo sa pandaraya. Ang awa ng ating Panginoong Diyos ay para sa mga nagsisisi at ang kanyang pag-ibig ay nagtuturo sa atin na ang pagbuo ng isang komunidad ay dapat nakabase sa integridad at hindi sa manipulasyon. Therefore, ang hamon sa atin ay maging mapanuri. Huwag tayo maging instrumento sa pagpapakalat ng false witness kahit papabor ito sa ating pinapanigan. Dahil sa mata ng ating Panginoong Diyos, ang bawat salitang binibitawan natin sa internet ay may pananagutan sa ating Panginoon Yesus. Ang tanging paraan para maging tunay na malaya ay ang pagyakap sa katotohanan, dahil ang kasinungalingan ay isang tanikala na lalong magpapahamak sa atin. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, dinadalangin po namin ang karunungan para sa aming mga kababayan na huwag magpadala sa mga maling impormasyon. Linisin niyo po ang aming mga puso mula sa pagnanasang mandaya para lamang sa politika. Ipinapanalangin po namin ang katarungan at katotohanan na maghari sa aming bansa at sa buong mundo. Turuan niyo po kami maging matapat sa lahat ng aming mga salita at gawa. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami at gabayan niyo po kami, at salamat po sa pag-aalaga niyo sa bawat isa na kahit kami po ay makasalanan. Salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, at salamat po sa aming Panginoon Kristo na siyang nabayubay sa krus para sa aming mga kasalanan upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tulungan niyo po kami mas makilala siya at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.